Dami palang tao din dito, no? So guys, ang total na napamili ko dun sa keychain is 300 baht. Dun kasi sila nagpipicture. Ang daming tao dun. Dito sa kabila, wala. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So, isa na namang adventure ang gagawin natin ngayong episode nito at ngayong araw nito dahil pupunta tayo sa isa sa mga pinakasikat na tourist destinations dito sa Phuket. At yun ay walang iba kundi ang Old Town Phuket. So, yun guys, makikita nyo dun yung different architecture, yung mga European style na architecture nila. Marami din dun mga kainan, marami mga mapupuntahan at i-explore natin yung buong area at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga i-expect nyo kapag pumunta kayo dun sa area yun. So, malayo siya dito sa Patong, kaya kakailanganin natin mag-motorcycle and mahaba-habang biyahe to. So, tara guys, samahan nyo ako. Guys, so napakainit na ulit ng panahon ngayon dito sa Phuket. Ang init na. Kaya nagpayong na ako ulit. And ngayon, ang una natin gagawin is magkahanap tayo ng motorcycle rental. Yung mura lang din. And sana medyo malaki-laki ng konti yung motor na madala natin para hindi tagtag sa biyahe. Kasi kapag masyadong maliit, kagaya ng huli kong nirent, natatagtag ako sa biyahe. So ngayon, nahanap tayo mga click siguro. Eh, nagaling, kahapon lang sobrang masama panahon, tapos bigla ngayon maaraw na ulit. Ganun talaga pag mga island, yung mga weather paiba-iba. So guys, may nahanap akong bagong rentahan ng scooter for 200 baht lang din, pero hindi nila kukunin yung passport mo, pero magde-deposit ka ng 3,000 baht. So ayan, dito yun guys, malapit lang din to sa Nain at tapat ng My Style Resort Hotel. Photocopy lang nila yung passport. And then magde-deposit ng 3,000 baht. Guys, nakarenta ako ng motorcycle Honda Click and pupunta na tayo sa Phuket Old Town. So let's go! Guys, malapit na tayo. Nagbabago na yung mga itsura ng mga architecture dito. And nasa kanto lang tayo kaya nakapag-video and waiting tayo sa go signal. Hi guys, so after 20 to 25 minutes of drive, andito na ako ngayon sa Phuket Old Town or Old Town Phuket at papakita ko sa inyo guys yung background niya. Doon lang ako nagpark ng motor, street parking lang. Tapos lalakarin na natin to guys. Mas gusto ko kasi maglakad kapag nandito na para ma-explore natin ng maigi tong lugar na to. So let's go. Guys, sisimulan natin ang paglalakad dito sa Talang Road. Ayan, so makikita nyo yung mga kulay ng mga bahay, hindi pala bahay, ng mga establishments dito iba't iba. Ayan, so iba't ibang kulay. Tapos ayun, dami palang tao din dito, no? May mga souvenir shops guys, pwede kayong mamili ng souvenir. Patayin ko muna tong payong, malilim naman. Gaya nito yung mga keychain na keychain na Thailand. Uy, dito pala yung band 25. Ganda daw dyan sa band 125 eh. Yung mga keychain. Guys, ito 100 baht. Limahan na siya. Kahit ano dyan, 100 baht lang. Pati dito sa taas, mga keychains. Saka baka may ref magnet din. Tignan natin. Mura dito ah. Kasi ito guys, oh, ang ganda. Instagrammable. Ano pala siya? Parang art gallery. Ganda dito ah. Para siyang Haji Lane sa Singapore. Parang ganun yung vibe niya. Mas maluwag lang to ng konti kasi nadadaanan ng mga sasakyan. Guys, may tindahan din dito ng shoes dun sa taas. Ayan. Outlet Pro. Sa baba niya yung 11-2 Market. Parang gusto kong sumili pa pero wag na. Tapos dito guys, pan ko lang yung camera. Mga souvenir shops ulit. Tingin tayo. Yung ref magnet 5 for 100. Yan, bibili tayo ng ref magnet guys. Guys, pumasok ako sa loob. So lahat talaga guys, 100 baht lang. Yung mga limahan, nail cutter, keychain, ref magnet. Pwede kayo makabili. Dito lang to sa Old Town Phuket. Ito mga magaganda. Ano ba to? Oo nga. Ref magnet pala siya. Ganda.
Guys, ang dami kong nabiling ref magnet. 100 baht. Meron din pala ditong mga t-shirt. Ayan. Tingnan natin kung magkano. Ito pala mga wallet. So, Thailand na wallet. Meron din mga keychain. Ayan. Kaso ito mas mura to dun sa Bangkok eh. Mas mura talaga sa Bangkok eh. Mga ala-alahas. Guys, may mga inhaler din sila dito. Itong Poisham is 144 baht. Yung black naman 174. Tapos itong Peppermint Field is 174 din. Tapos ito merong from Singapore 150. Siang Pure pala. Siang Pure 150. So guys, ang total na napamili ko dun sa keychain is 300 baht. So marami-rami na rin yun para meron na tayong kahit pa paano nabiling pasalubong. So maglakad-lakad lang tayo ulit dito. And ito mas gumaganda siya habang lumalayo ah. Ito guys, may mga tote bags naman 150 baht. Itong mga wallet is 100 baht. Notebook pala siya, handmade notebook. Ayan, ang daming tinda. Marami, makakapamili talaga kayo dito guys kasi daming magagandang pwedeng mabili. Yan. So nakakamangha lang, no? May ganitong lugar pala sa Phuket, no? Ayan, ang gaganda ng mga ano, building. Guys, may street art din dito. Tignan nyo. Oh. Ganda. Tapos may tindahan pala. May mga stalls pala dito sa gilid na to. Pasukin na rin natin. May mga sando 100 baht. May magaganda din mga polo nila guys ha. Kala ko kung ano yung tumutunog, may shooting game pala. Ayan, may shooting game. O yan, kung gusto nyo mga ganyang polo guys, so meron. May keychain na Jordan 350 baht to 150. Ang gaganda ng keychain guys. 150 pag isa, pag pair 350. Ganda ng keychain. Ito mango sticky rice, mango shake. Tapos uso din dito guys yung mga gelato. Ayan. Ang dami mga gelato. Hindi ko lang kung anong ali itong napasukan ko pero ito yung laman niya. Naghahanap ako ng mas murang portion baka kasi mas mura sa iba eh. Bago tayo bumili. Sandali lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, pagkakataon mo nang mag-subscribe dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel vlogs. And now back to the video. Guys, ang ganda talaga niya, no? Ito na yung may bulaklak. Ayan, ito yung parang restaurant na bulaklakin. Hindi ko na alam yung tawag dito eh. Tingnan natin. Nakita ko to sa TikTok eh. Angku. Yan, ito yung Angku. Ayan o, sample menu nila. Ito yung puro bulaklak yung nakapaligid. And it complements yung ano, it complements naman yung itsura nung bulaklak. Tapos puro salamin pala to. And cute. Picture tayo. May pila pala yung papicturan guys, mamaya na lang. Pero ang ganda dun sa spot na yun. And pumasok ako dito sa alley pagkana nung Angku. So ito yung makikita nyo. Dami palang stalls dito talaga, no? Kala ko maliit na street lang siya. Yung pala lahat ng mga alley na pwedeng mapasukan, punong-puno ng tindahan. So ang vibe ko talaga dito is parang Haji Lane. And speaking of vibe, ito daw yung nakaka-good vibes na ice cream, Tories. Ayan, so huwag daw pupunta dito sa Old Town nang hindi itinatry ito. So ito yung menu nila guys. Yung Biko Moy,
Yung black glutinous rice and coconut milk ice cream yung pinakasikat na signature dish nila or signature na ice cream. So, pasok na ba tayo? And so hanggang 6 PM pa sila. Nakita ko lang nandito eh. Di, sige guys, pasok na tayo. Pero picture muna tayo dito sa labas. Guys, pasok na tayo. Oh, ang lamig. So ito yung mga ice cream nila guys. Fish sauce caramel, patis, Phuket chocolate, Phuket cookies and cream, Yakult sherbet, yogurt, pineapple passion fruit. From Tep Cave Sunset, matcha and Phuket chocolate swirl, Phuket kaya toast. Yun. Okay guys, so dito tayo dito sa my couch. Kala ko 2 floors to, isa lang pala. And ito yung Biko Moy. Papakita ko. Ay, hindi pala mapakita. Ito. Ayan, ang itsura niya. Biko Moy. Bikong Moy ice cream. So, mag-taste test tayo. So, guys, ito na yung Biko Moy. Ayan. So, ang ganda nung lalagyan niya. Parang kalderong maliit. So, titikman na natin siya, guys. Okay, guys. Taste test. Lasa siyang champurado. Parang champurado. Itong ice cream tikman ko. Masarap siya pero hindi ko ma-distinguish yung lasa kung anong kalasa niya. Wala siyang kalasa yung ice cream pero masarap naman. And siguro pag blended mo siya together kasi medyo mainit yung glutinous rice. Medyo mainit-init siya. So, pag blended mo together magko-complement siguro yung lasa niya. So try natin yun. Haluin natin yung ice cream tsaka mas masarap nga guys. So good to try to. Siguro mga nasa 9 out of 10 to. Yun, para sa akin masarap siya guys. Okay guys, so tapos na tayo sa Torres. Sarap naman yung ice cream nila. And siguro yung ibang menu nila masarap din. Pero sobrang natatamisan ako sa panlasa ko ngayon, so kailangan ko ng tubig. Hanap muna tayo mabibili ng tubig. And kung mapapansin niyo guys, ito yung coffee shop or yung restaurant na maraming bulaklak. Ang dami nang nagpipicture ngayon at saka may pila talaga siya. So baka hindi na ako makapag-picture dyan. Okay guys, so ituloy-tuloy na natin ang ating pag-ikot dito sa Old Town Phuket. Yung tote bag 100 lang. Yan magaganda, 100 lang na tote bag. Oh, may Starbucks din dito guys, oh. Kakanan ka dyan. Sana may mahanap pa tayong ibang tote bag na mga mura-mura din. Ayan, so sa dulo nito guys may SB. Puntahan nga natin. Na-curious lang ako kung anong itsura ng Starbucks dito sa Old Town. Ayan, so di talaga kayo mauubusan ng mga mabibili dito. Pambili lang mauubos sa atin dito. Yung mga Thai tea din 50 baht lang, oh. Ay, ang ganda nito guys, oh. Ganda nitong alley na to. Dito naman malamig na. Grabe, ang dami nating pasikot-sikot na mapupuntahan dito. Sana matandaan pa natin yung pabalik dun sa pinagparadahan ko ng scooter. Ng motor. Ito okay. So ito yung Starbucks guys dyan sa may photo Panda Phuket. Panda. And so balik tayo dito. And sa Phuket Old Town. At ang daming Instagrammable spots guys.
Yun yung ano ko talaga. Hindi kayo mauubusan ng pag picture-picture kasi ang dami talagang spots na pwede ka mag picture-picture. And talagang Instagrammable siya. So, nakaka-enjoy maglakad-lakad dito. Medyo malayo-layo lang talaga to sa Patong. So, kung hindi kayo naka-motorcycle, pwede kayo mag-Bolt, mag-Grab para makapunta dito. Guys, bumalik na ako dito sa main road. And picture-picture lang ulit ako doon. Grabe talaga, nakakatuwa. Buti na lang punta tayo dito sa Old Town Phuket, guys. Dahil na-witness natin to. Alam, umaambon? Seryoso, umaambon? Ay, may tulo lang doon. Ang tulo lang ata ng aircon. Kasi may araw eh. O ito may mga ano, dried. And sabi, best view of the day. Okay, so diretso na tayo. Okay. O baka mas mura po yung Siam dito. Mas mahal. 3 for 100 lang yung keychain. Sa iba hanggang 5 for 100. Hahanap ka lang talaga guys ng pinakamura. Grabe, ang haba pala nitong street na to. O meron na namang may bulaklaking tindahan. Ito hindi pala siya ano. Mga souvenir pala to. Ito Karakang Cafe. O puro bulaklak din. Karakang Cafe. Guys, tingnan nyo, nakita ko itong mga European style na mga houses daw dito. Nadaanan ko lang. Hindi ka naman maliligaw dito kasi alam mo naman yung area ng Phuket Old Town. Ayan, ang ganda. Share ko lang sa inyo para kung sakaling pupunta kayo, kantong-kanto lang to. Ang ganda guys. So guys, ito ang kanto, kabilang kanto naman ito. Ito yung kabilang kanto guys. Dito tayo nanggaling kanina. Parang vegan naman to. And so let's go. Punta naman tayo dito sa side na to. Ikutin talaga natin to lahat guys. Para kung meron kayong magustuhan na pwede nyong mapuntahan, alam nyo na kung paano. Mas dumadami na yung tao guys kasi pahapon na. And pupunta tayo dun sa circle, dun sa parang rotonda nila dun sa dulo. Guys, ito yung Mad Hog Tavern. Ayan. Ito yung Harry Potter inspired na bistro dito. Ayan. May bayad na 100 baht kapag papasok ka lang for non-customers. Pero kapag bibili ka, libre na. Ang ganda nun, kung Potterhead kayo guys, puntahan nyo. Busog pa ako kaya hindi na ako makakapasok. So tuloy na lang natin tong paglilibot dito. Guys, ito naman yung On Clouds Premium Gelato. Ito daw yung pinakamasarap na gelato dito sa Old Town. Yan, if ever na interested kayo, yan, dito lang yan sa may circle. Ito yung circle nila. Guys, yung parang pinaka-rotonda. Ang tawag nila dito ay ano ba ang tawag nila dito? Nakita ko na to kanina eh. Ito ay Suryadej Circle. Suryadej Circle. So pinaka-rotonda. Tapos sa harap niya guys, papan ko lang yung camera. Ito yung Phuketik. Ito yung original na burnt toast daw. Yan, daming tao. Phuketik yung pangalan niya. Burnt toast. Ang daming kumakain. Para siyang Akon Kaya toast guys. Akon Kaya toast ng Singapore. Pero may mga iba siyang tinda bukod sa toast. Yan, tignan natin yung menu. Papakita ko sa inyo yung menu. Ito guys. Merong with Hokkaido milk ice cream 200 baht. Ayan, ito iba-iba yung flavor guys eh, pero 200 baht lahat. Yan, if ever dito lang yan sa may Suryadej Circle.
Laki pala talaga nito. Kala ko maliit lang. Ang bango dito guys sa Puketik na to. So guys, ito yung front view ng mga inikutan natin kanina. Dun sa kanto yung circle, tapos yun yung on clouds. Ito yung chair cafe. Sikat din yan guys. So punta na tayo dun sa yellow tower or yellow clock nila na tinatawag. Guys, merong building na may malaking lobster. Ayun oh. Ang cute. Picturean din natin yan. Bihira tayo makakita ng malaking lobster. Ang ganda. O ito guys, sa kabilang side merong temple. And sana lumubog na ng maaga-aga yung araw para hindi na mainit. Ito parang ano, parang City Hall pero bangko yan. Bangko pala yan. Yan yung bangko na green. Yung KK Bank ba yon? Ganda no? Tingnan nyo guys, parang City Hall. Pero bangko lang yan. So guys, ito na yung kanilang clock tower. Ito yung yellow clock tower. Yan, tignan nyo, dami nagpipicture ng mga tourists. Yan. Yellow clock tower. Ganda niya nga, nasa kantong-kanto pala siya. So, kitang-kita to guys, hindi kayo maliligaw kapag nagpunta kayo dito. Kasi, ayan, tingin lang kayo sa taas, makikita nyo siya. Yellow clock tower. O, ayan o. May mga gumigit na pa para magpa-picture. Gusto ko yan. Guys, tumawid ako dito sa kabila. Doon kasi sila nagpipicture. Ang daming tao doon. Dito sa kabila wala. So nakapag-picture ako ng maayos dito. And wala akong kasabay masyado. And magaganda din naman yung pics. And kitang-kita pa rin yung clock tower. So, yun yung tip ko sa inyo guys. Tawid lang kayo. Daming tourists nagsisiksikan doon. Tawid kayo dito. Dito wala. Ilan-ilan lang. At dahil dyan guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Dito sa likod ng clock tower. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang next episode ng ating Phuket Vlog. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!